Okay mga kapatid, pag-usapan natin tong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Alam nyo mga kapatid, no, ganito katigas ang pagmumukha ng China. After ng mga ginagawa nila sa Pilipinas na kitang-kita naman natin, 'di ba, sa mga video. Kitang-kita naman natin sa mga balita yung tipong walang habas o tahasang pangwa-water cannon mga tol sa ating mga barko. Kahit na tayo ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ang kanilang sinasabi o ang kanilang patuloy na ginigiit nagpapagamit daw ang Pilipinas sa Amerika. Yan ang sinagot ng DFA mga tol. At yan din naman ang sinasagot nating mga mamamayang Pilipino, di ba? Ewan ko kung ikaw, mga tol, kung hindi ka pro-China, kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino at may maayos kang kaisipan, isipin mo to. Alisin mo yung Amerika sa picture, di ba? Alisin mo yung Amerika. 'Di ba? Pilipinas saka China, bakit nagkakaroon ng tensyon? 'Di ba? Kasi inaagaw ng China yung ating mga likas na yaman diyan, yung mga isda, yung langis gusto nilang kunin, yung ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Yun ang pangunahing dahilan mga tol. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng tensyon at saka yung ginagawa nilang pangwa-water cannon sa atin, panghaharas sa atin, 'di ba? Ngayon paano nilang sinasabing ginagamit tayo ng Amerika saan? Ginagamit tayo ng Amerika sa sarili nating interes, mga tol. Kasi pansariling interes natin yun eh. Interes natin yung ipinaglalaban natin dito. So sa paanong paraan tayo ginagamit ng Amerika? At yan din ang sinasabi mga tol ng mga pro-China rito sa Pilipinas. So wag na natin patagalin to mga tol. Panoorin natin tong balita mula sa News 5 Everywhere. Wag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell at paki-like na rin tong video natin para mas marami pa ang makapanood nitong Pilipino at mabawasan naman yung mga pro-China rito sa Pilipinas. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sanib pwersang binatikos ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas ang China dahil sa patuloy na panghaharas nito sa ating mga barko sa West Philippine Sea. O, di ba? Hindi lang naman Amerika eh. Pati yung ibang bansa mga tol, 'di ba? Bumabatikos din Japan, Australia, iba pang mga bansa. Ang pinaka-target kasi nila mga tol yung Amerika. Hindi sa pinagtatanggol natin yung US mga tol. Pro-Filipino tayo, hindi naman tayo pro-Amerika eh. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, sarili nating interest to eh, sarili nating karapatan, yung ipinaglalaban natin, hindi na natin kailangan pa magpagamit sa iba, 'di ba? Ang masama kasi nun kung bakit tayo sumasagot diyan. Kasi nagmumukhang yung Pilipinas mga tol, nagmumukhang inutil ba, no? Pati sarili mong interes, kailangan ka pang gamitin ng iba para ipaglaban mo. Grabe yun. Bumuelta rin ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ng China na nagpapagamit daw tayo sa Amerika. See? Nagpapagamit daw tayo sa Amerika, di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Baka maingin po sa pilit natin, yung mahal natin, pacheck. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nanindigan ang Department of Foreign Affairs na hindi nagagamit o sinasangkalan ng Amerika ang Pilipinas kontra China. Kaya nga isipin mo kung mag-iisip tayo para lang mabawasan yung mga pro-China. Kaya paulit-ulit tayo rito mga tol kasi baka yung ibang nanonood sa atin, mahina ang comprehension. Pagpasensyahan nyo na. Kitang-kita natin dito sa video mga tol, tinatamaan yung bandila natin hindi Amerika, bandila natin. 'Di ba? Bandila ng Pilipinas at barko ng Pilipinas ang wina-water cannon. Kailangan pa ba ng Amerika gamitin ang Pilipinas para tumindig tungkol sa isyung to? O wala bang kusa ang Pilipinas para manindigan mga tol? Na teka hoy China, West Philippines ito, amin to. Na ipanalo namin to sa sa The Hague, sa Permanent Court of Arbitration. So sa paanong paraan, 'di ba? Na ginagamit ng Amerika ang Pilipinas, 'di ba? Kita mo bukod sa maliit na nga ang tingin sa atin ng China, ginagawa pa nila tayong inutil na walang sariling isip. Ginagamit ng Amerika. Ba't anong pakinabang ng Amerika rito sa West Philippine Sea? Hindi naman nila teritoryo 'yan. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, alisin natin yung Amerika. Wala bang issue? 'Di ba meron pa rin? Kasi ganito yung ginagawa sa atin ng China eh. So sana naman mabawas-bawasan yung mga pro-China ritong hindi nag-iisip. Kaugnayan ng iginigiit ng Beijing na panghihimasok ng Estados Unidos sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea.
Sa National Security Cluster Communications Workshop ng Presidential Communications Office kahapon, iginiit ng DFA na dapat ipakita pagiging ilegal ng 9-dash line ng China. Ito ang mapang ginagamit na basihan ng Beijing sa pang-aangkin ng teritoryo. Yan oo, hindi ba illegal itong ginawa ng Beijing o ng China? Eto mga tol, para mas malinaw, eto yung Pilipinas. Eto yung South China Sea. Etong kabuuan na to hanggang dito yan South China Sea yan. Ito yung China, 'di ba? So, ayon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 'di ba? Bawat bansang nandirito may kanya-kanyang exclusive economic zone. Vietnam, Malaysia, Brunei, 'di ba? Pilipinas, Taiwan. Yung iba nagkakaroon ng overlapping pero wala namang problema dun kung mapag-uusapan. Pero ang gusto ng Beijing, ang gusto ng China, kanya yang buong yan. Yan sa 9-dash line nila. Wala silang pakialam dun sa sinasabi ng UNCLOS. Teka, merong bahagi ang Pilipinas dyan, 200 nautical miles. May bahagi ang Vietnam, may bahagi ang Brunei, Malaysia. Sabi ng China, hindi. Amin yan. Amin yung buong yan. Doon nagkakaroon ng problema. So paano mo ngayon sasabihin kasalanan ng Amerika yan? 'Di ba? In the first place, kung hindi ganito kasugapa itong China, mga tol, wala sanang problema dyan. 'Di ba? Payapa sana. In the first place, kung hindi sana pumupunta itong China dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, sa naghahari-harian dyan, 'di ba, pinapalayas yung mga mangingisda natin ng water cannon, di sana walang tensyon, 'di ba? So nililinaw yan lahat natin 'di ba? Kasi mga tol, nakakalungkot isipin. Sa kabila ng mga impormasyon na to, na available naman online, available naman sa mga balita, paulit-ulit na binabalita yan, meron pa rin mga taong nagpapalinlang sa mga sinasabi ng mga propagandist nila, mga propaganda ng China, mga tol. Yun ang malungkot dun. Noong isang taon, naging 10-dash line pa nga ito. Diba? Nagdagdag ng isang linya sa tabi ng Taiwan. Sino nagbigay sa kanila ng karapatan para magkaroon pa ng additional line dito sa karagatan? Sila ba nagmamay-ari ng mundo? Yun ba ay binigyan sila ng pahintulot ng international law, ng UNCLOS? Kaya nga tinawag na UNCLOS United Nations Convention o Convention on the Law of the Sea, batas ng karagatan. Di ba dapat may permiso yun? Di ba dapat may sinusunod na batas? Hindi Basta-basta na lang sila nagdadagdag ng linya kung kailan nila gusto. Hindi tayo magtataka. Baka 11-dash line na yan. 12-dash line na yan. Nakikita nyo rito sa kabilang bahagi ng Pilipinas may mga barko na ng China. Baka naman yung guhit nila gumanon pa. Sakupin pati West. DFA, baka gusto nila sakupin pati Pacific Ocean na rin, mga tol. Baka ganun na gusto nilang gawin, di ba? Tuloy natin. Hanggang alintik-lintik na. Noong isang taon, naging 10-dash line pa nga ito. Nagdagdag ng isang linya sa tabi ng Taiwan. Ayon sa DFA, labag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Diba may 2016 arbitral ruling pa. Pero ang tigas talaga ng mukha ng bansang yun, mga tol. Tapos sasabihin nila ang Pilipinas nagpapagamit sa Amerika. So, ibig sabihin ng Pilipinas, kung hindi uutusan o kung hindi gagamitin ng Amerika, hindi kikibo. Hindi kikibo kahit na inaagawan na ng teritoryo, hindi kikibo. Ganun ba tingin nila sa Pilipinas? At kailangan pang galawin ng Amerika. Kumbaga sa chess, di ba? Ang tawag nila sa atin, ginagawa daw tayong pawn ng Amerika. So, kumbaga sa chess, kung hindi i-move ng Amerika ang Pilipinas, hindi kikilos ang Pilipinas ng kusa. Ganon kababa ang tingin nila sa Pilipinas, mga tol. Yun ang nakaka-bad trip doon, di ba? Nanindigan din ng DFA na dapat nantuldukan na anumang issue sa umano'y gentleman's agreement ng China at wag na lang natin pag-usapan yun kasi wala rin namang kwenta. Na dapat nantuldukan na anumang issue sa umano'y gentleman's agreement ng China at ng nakaraang administrasyong Duterte. Even worse are peddled narratives that the Philippines has sent interlocutors that have entered into informal agreements and understandings, abandoning our claims and entitlements. We must continue to categorically reject these narratives when we can.
Pinag-aaralan din ng DFA ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China matapos tumama sa watawat ng Pilipinas ang kanilang water cannon noong April 30. O yan, yung ginagawang pang-water cannon ng China sa Pilipinas. 'Di ba? O kung sasakyan natin yung sinasabi ng China, wala pa kailan ang Pilipinas diyan. Hihintayin nilang galawin ulit tayo ng Amerika kung paano tayo i-move, kung anong iuutos sa atin ng Amerika, kung ano dapat nating gawin. Ganun ba 'yon? Nakakatawa na lang talaga sila magsalita, mga tol. Iminungkahi rin na ilang senador na dapat na rin nating gantihan na water cannon ang China, pero tinutulan niya ng Philippine Coast Guard. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila? Sa gitna ng tensyon, muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas at binatikos ang agresibong aksyon ng China. That's irresponsible behavior and it disregards international law. Our commitment to the treaty is ironclad and we stand with the Philippines. Sinabi yan ni Austin sa katatapos na joint meeting ng mga defense official ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Sa joint statement ng mga bansa, ipinahayag nila ang pagkabahala sa paulit-ulit na pag-atake ng China sa karagatan. Wala ba kasing batas nakakastigo sa kanila, yung batas na magpaparusa sa kanila? 'Di ba? May international law naman eh. Ano ba yung batas na yun? Batas hangin lang. 'Di ba halimbawa katulad sa isang bansa na may umiiral sa batas, kapag yan nilabag mo, paparusahan ka, huhulihin ka, kukulong ka, 'di ba? Dito sa international law ba kapag lumabag ang isang bansa sa umiiral na batas, wala bang parusang kaakibat nun, 'di ba? Halimbawa ang China papatawan ng ganitong parusa, penalty, mga ganung mga bagay, no? Hindi ka na pwede magbenta pa sa na hindi naman pwede 'yun kasi maaapektuhan ng ekonomiya, 'di ba? Pero yung ibang klaseng batas ba, 'di ba, na pwedeng ipataw sa isang bansang ayaw sumunod? Kasi pasaway yung mga ganun, mga tol eh. Ayon sa bagong US Indo-Pacific Command Chief, dapat maging handa ang Amerika na dumepensa laban sa tumitinding panghihimasok at pangangamkam ng China sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosikon. Diba? Tumitinding panghihimasok at pangangamkam ng China sa rehiyon dahil talagang sumusobra at umaabuso ng kanilang pagiging sakim. Diba? Pagiging ganid, sumusobra na, mga tol. At bilang isang Pilipino, dapat aware tayo sa mga ganitong bagay para hindi tayo nalilinlang o napapaniwala ng ilang mga tao dito sa Pilipinas na pansariling pakinabang lang ang hangad. Wala silang pakialam kung maano bansa natin kung sakupin. Mas gusto pa nga nila yun, maging probinsya tayo ng China eh, di ba? Gusto pa nga nila yun eh. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba, mga kapatid. Ibigay mo ang iyong opinion at saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.